mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito'y tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabton, amoy nakaka-joyful! Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa latest happenings at trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion. Oras o diyat, 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Araw po tayo ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Nobyembre. Abril. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Sa gobyerno magdidikta ng minimum rollback, maximum hike sa presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng national emergency ayon sa Department of Energy. Pagkapauwi kay Zaldico, tinatrabaho na ng Malacanang. Marcos administration naghahanap ng ibang mga paraan para mapagaan ang pasanin sa mataas na presyo ng langis. Pinababalik na pondo ng COA kay Vice President Sara Duterte umaabot na sa 448 milyong piso. Trust at performance rating ni Pangulong Marcos tumaas sa first quarter ng 2026. Rating naman ni BP Sara bahagyang bumaba ayon sa survey ng Okta. PNP nakikipag-ugnayan na sa police attaché. Handa nang iproseso si Zaldico sa Camp Crame. Ayuda payout para sa mga taxi, TVNS at service delivery idadaan sa e-wallet ayon sa DSWD.
police driver at immediate supervisor sibak sa pwesto sa pagsalpok ng PNP coaster sa EDSA Busway. At padre de pamilya ginilitan ng leeg sa Lupi, Camarines Sur. Patay. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang hapon Pilipinas, ang ngalan nila kay Ray Sibayan. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Tinatrabaho na ng gobyerno ang pagpapauwi kay dating Congressman Zalby Co upang mapanagot sa mga kinasasangkutang issue sa flood control scandal. Ayon kay Pangulong Marcos, nanatili sa custody ng Czech Republic si Co at ginagawa na ang mga kakulang hakbang para maibalik ito sa Pilipinas. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pangunahan ng pakipag-ugnayan sa Czech Republic upang masiguro na maayos at naayon sa proseso ang lahat. Sinabi ng Presidente na magpapadala din ito ng high-level coordination team upang tutukan ng pagpapauwi kay Ko dahil mga ulugan ng sapat na panahon upang mapauwi ang dating mambabata sa Pilipinas. Malalaman na ang mga laman ng banka transaction ni Ramil Madriaga matapos pirmahan ng waiver na magpapahintulot sa mga otoridad na babuksan ang kanyang mga bank accounts. Maniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sendenya na baka ito na ang maging mitya para mapaliwanag na at tapusin na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pananahimik. Ayon kay Sendenya, sa pagharap ni Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice, pinayagan niya na magamit ang kanyang mga personal na bank accounts para doon dumaloy ang milyones na halaga ng pondo mula sa Vice Presidente. Sa Miyerkules magpapatuloy ang impeachment proceedings at ibintadong dumalo si Ombudsman Crispin Boying Remulla at mga kinatawan ng AMLAC sa issue naman ng umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang presidente. 11 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Idadaan na sa mga e-wallet ng ayuda sakaling magkaroon ng panibagong round ng pamamagi ng fuel subsidy sa mga motorcycle taxi rider, PNVS at service delivery drivers. Ito ang pahayag sa DZRH BDSWD Secretary Rex Gatchalian kasunod ng mga nangyaring aberya sa manual na pamamahagi ng ayuda. Paliwanag ng kalihim, ngayon lamang nangyari na direkta ang pagbibigay nila ng ayuda para sa mga tsuper at rider. Dahil dito kinakailangan naman nilang kumpirmahin kung totoo at aktibong mga driver pa ang mga pangalang isinumite sa kanila ng mga kumpanya. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag kasunod ang napaulat na nasawing motorcycle taxi rider habang nakapila sa pamamahagi ng fuel subsidy sa Quezon City. Sinipak naman ang pulis na sangkot sa pagsalpok ng isang PNP coaster sa pampaserong bus sa EDSA Carousel noong Biyernes. Ayon kay General Noel Vallo, Director ng Logistics Support Service ng PNP, kabilang din sa sinibak ang immediate supervisor ng police na driver ng sasakyan. Paliwanag ng opisyal, otorisado naman silang dumaan sa EDSA Busway bilang bahagi ng libreng sakay na patungo sana sa Commonwealth Avenue. Pero makikita sa CCTV footage na nagkamali ang pulis nang habulin ito ang pagpasok sa bus lane mula sa ika-4 na linya ng EDSA sa northbound. Standby Giselle Ricafort, standby Marinlet Narciso. Magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Batay sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., bababa ng halos 25 piso kada litro
ang diesel, habang 3 piso at 41 sentimos naman sa kada litro ng gasolina. May bawas presyo din na 2 piso kada litro sa kerosene. Pinasisiguro naman ng Department of Energy na walang maging delay o rantala sa ipatutupad na rollback bukas ika-21 ng Abril. Patay ang 2 katao sa iniimbestigang insidente sa Urban Deca Home sa Tondo, Maynila kagabi. Kilala ang unang biktima na si Giovanni Alsa, residente ng Building 5 ng Deca Home sa Barangay 94, Tondo, habang hindi pa nakikilala ang isa pang nasawi. Patay sa ulat ng Manila Police District, Rahabago Police Station 1. Nangyari ang insidente sa ground floor at ika-8 palapag ng Building 2 ng Urban Deca Homes. Si Alsa ay natagpuan nakandusay sa ground floor ng Building 2 at agad dinala sa Tondo Medical Center, ngunit idiniklarang dead on arrival. Hawak na ng MPD Homicide Section ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at ang pagkakakilanlan ng isa pang nasawing biktima. Labas tayo ng ating impilan. Gobyerno magdidikta ng minimum rollback, maximum hike sa presyo ng produktong petrolyo sa gitna ng national emergency, ayon sa Department of Energy. Balita mo yan, reach number 15. Giselle Ricafort. Giselle. Kay Romel, gobyerno na ang magdidikta ng minimum rollback at maximum na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayon. Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, binigyan ng EO number 110 ng kapangyarihan yung gobyerno para dito. Ang ibig sabihin, kailangang sundin ng mga oil company yung kukwentahing bawas o dagdag presyo sa petrolyo sa gitna ng national energy emergency. Nagbabala si Garin na kung hindi susunod, yung mga kumpanya ng langis mag-i-issue ang kagawaran ng show cause order at nanganganib pa yung kanilang permit. Sa pool din, yung lalabag ng mga oil company ng criminal penalty kabilang yung 3 buwan hanggang 1 taon na pagkakakulong at multa na mula 5,000 piso hanggang 300,000 piso. Idiniin ng kalihim na maituturing yung hakbang na police power upang maiwasan daw yung profiteering at hoarding sa mga produktong petrolyo. Pakinggan natin. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. So both ways. Pag rollback siya, dapat kung 24.95 yan, dapat yung rollback could be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po na-announce din ng presidente ng Friday yan. So, pero pag increase siya, pag sinabi ng DOE na 10 piso lang halimbawa yung increase, hindi siya pwedeng sumobra. So that's our new rules now. Ibinalita rin ng kalihim na tumaas sa 52 araw o mahigit 52 araw yung fuel inventory ng Pilipinas. Bunsadaan niya ito ng tuloy-tuloy na delivery ng mga produktong petrolyo at significant drop o pagbaba doon naman sa pagkonsumo ng ating mga kababayan sa fuel nationwide. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Giselle. Administrasyong Marcos naghanap daw po na iba pang paraan para mapagaan ang pinapasan ngayon ng sambayanan sa mataas sa presyo ng petrolyo. Ating alamin sa report mula sa Palasyo, RH14, Let Narciso. Miss Let. Romel, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahirap ang kasalukuyang sitwasyon dahil walang katiyakan ang krisis sa Middle East. Sinabi ito ng Pangulo na mag-inspeksyon sa implementasyon ng Service Contracting Program sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao kanina. Ayon sa Pangulo, pabago-bago ang presyo ng langis dahil araw-araw ay nag-iiba rin ang sitwasyon kung may giyera o wala at kung sarado o hindi ang Strait of Hormuz. Pero tiniyak nito na magpapatuloy ang tulong ng pamahalaan hanggat nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo.
maghanap pa ang administrasyon ng iba't ibang paraan at sisikaping maibsan ang pasanin ng publiko. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Lahat ng kailangan natin gawin para makapag-adjust, para naman yun na nga, para mapawasan ang bigat ng dala ng ating mga kampayan. Marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling pagpapaliban ng barangay at SK elections, kailangan muling pag-aralan ayon sa isang senador. Sinong senador yan? RH number 28, paring Raymond, paas paring Raymond. Paring Romel, marami na sa ating mga kababayan ang gustong pumili ng panibagong leader sa kanilang barangay. At may mga kabataan din naman na malalampasan na ng pagkakataon na makapagsilbi sa mga kapwa kabataan. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito na siyang chairman ng Senate Committee on Local Government. Kasunod ng mungkahin, kailangan masusing pag-aralan ng postponement na naman ng barangay at SK election. Sabi ni Ejercito, pang ilang postponement na ito kaya dapat talagang kung ito ay legal. Kung ang idadailan ay ang krisis sa langis, kailangan itong suriin ng mabuti kung pasok sa requirement na itinakda ng Korte Suprema sa guideline na ipinalabas nito noong 2023. Para naman kay Senador Erwin Tulfo, magandang pag-aralan ng mungkahing postponement ng barangay at SK election dahil ang pondong para sa eleksyon ay maaaring gamitin sa mga ayuda, lalo na kung tumagal ang krisis sa Middle East. Ito si RH 28, Raymond Alpaz para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, kay Raymond. Samantala, pinababalik na pondo daw po ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. Umabot daw po sa 448 milyong piso. Yan po ay mula sa report ni RH 12, Milky Rigunan. Milky. Ray Romel, umaabot na sa 448 million pesos ang ipinag-utos ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte na ibalik. Kasunod nito ng bagong disallowance ng COA na sumasaklaw sa 375 million pesos na confidential funds. Bukod pa ito sa naunang 73 million disallowance na kinabibilangan ng 2022 confidential funds. Sa Notice of Disallowance na may petsang March 31, 2026, inaatasan ng COA si VP Sara at ibang mga opisyal na ibalik ang 375 million pesos. Saklaw ng disallowance ang tatlong magkakahiwalay na cash advances na tig 125 million pesos para sa confidential expenses mula February to September 2023. Bukod sa Vice Presidente, inaatasan na magsoli ng pondo sa Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at Colonel Raymond Dante Latrica, dating Security Chief ni VP Sara. Ilan sa findings ng COA, questionable ang paghawak ng cash advances, tagabigong patunayan na confidential operations, hindi maipaliwanag na release ng pondo mula sa mga hindi otorisado mga individual at iba pa. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong Department of Tourism Chief, tututukan ng pangkabuhayan na pagpapalakas na negosyo at paglikha ng mga oportunidad para sa sektor ng turismo. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, naniniwala ang bagong kalihim ng Department of Tourism o DOT na ang turismo ay nananatiling mahalagang haligi ng inclusive economic growth at responsibilidad ng ahensya na siguraduhin may pangkabuhayan, matatag na mga negosyo at maraming oportunidad para sa mga miyembro ng komunidad. Itong bahayag ni Secretary Dita Angara Matay, kasabay ng pulong kasama ang mga opisyal ng mga DOT-attached agencies kamakailan na ginanap sa DOT Central Office sa Makati City. Ayon sa DOT, kasama sa diskusyon ay mga priority programs, projects at mga inisyatiba na ang layunin ay palakasin ang pamumuhunan sa turismo na alinsunod sa infrastructure at development agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark T. Lapid, Tourism Promotions Board Chief Operating Officer Maria Margarita M. Nograles, Intramuros Administration Administrator Attorney
Attorney Joan M. Padilla at National Parks Development Committee Executive Director Cecile A. Lorenzana Romero. Nasa naturang meeting rin sina Deputy o Duty Free Philippines Corporation Chief Operating Officer Patrick Joel M. Cinco, Philippine Retirement Authority General Manager Roberto Z. Zozobrado, Nayong Filipino Foundation Executive Director Dr. Mary Grace A. Akak, at Philippine Commission on Sports Scuba Diving Executive Director Marco Angelo Ancheta. Nauna rito nagpulong rin ang mga miyembro ng DOT Executive Committee matapos manumpa sa pwesto si Secretary Matay upang ilatag ang malinaw na layunin, maayos na koordinasyon at matatag na pamumuno sa loob ng kagawaran upang harapin ang patuloy na pagbabago ng sitwasyon sa buong mundo. Ayon kay Matay, umaasa siya sa patuloy na profesionalismo, dedikasyon at pagpupursige upang suportahan ang turismo sa bansa at mga umaasa rito para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Karen Oyong. Samantala, trust at performance ratings ni Pangulong BBM o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay tumaas daw po sa unang quarter ng 2026. Vice President Sara Duterte bumaba ayon po sa latest survey ng Okta Research Team. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bumaba naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte Carpio sa unang quarter ng 2026. Ito'y ayon sa pinakabagong tugon na masa nationwide survey ng Okta Research. Ayon sa Okta Research ay sinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25, 2026 pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondent na may edad na 18 pataas sa buong bansa. Boy. Yes, tumatawag kasi dyan. Go ahead, boy. Oh, tumatawag sa office eh. Ayon sa Okta Research, sinagawa nga ang survey mula March 19 hanggang 25 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent na may edad na 18 taon pataas sa buong bansa. Meron itong positive, negative 3% margin na pero sa 95% na confidence level. Sinabi ng Okta na ang survey ay independent, non-partisan at hindi kinomisyon ng anumang grupo. Ang layunin nitong masukat ang trust at performance ng Boy. Boy. May tumatawag pa rin ba? Naku, nawala na si Boy Gonzales. Nabitin tayo dun. Mamaya, babalikan ka namin, Boy, ha? Kung meron pa ibang mga detalye. Samantala, PNP nakikipag-ugnayan sa police attaché. Handa nang iproseso si Salvi Co sa Campo Crame. Ibalita mo yan RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Hey, at birthday boy, Lakay Romel Fuertes, tiniyak ng pambansang pulisya ang kahandaan at transparency sa pagproseso kay dating Congressman Salvi Co matapos itong maaresto sa boundary ng Czech Republic at ng Germany. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tonyo, kaya ipag-ugnayan ng Directorate for Intelligence sa mga police attaché dito sa Europa na handa o sila namang kukonekta sa embahada upang makuha ang dating mambabatas. Oras na mabitbit ng Criminal Investigation and Detection Group, dadalhin si Ko dito sa Camp Crame kung saan siya isasalang sa booking, kukuha ng mugshot at medical procedure bago iharap sa Sandigan Bayan. Magunit ang ipinaresto ng naturang korte ang ex-party list representative dahil sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi ni Tonyo, Sandigan Bayan din ang magtatakda ng tiita ng akusado pero hindi nakasama dyan ang PNP Custodial Facility na nanatiling under renovation. Pakinggan natin ang PNP spokesman. Sa Pilipinas, pagbibigan ng ofisa ng Philippine National Police, dapat po ay didiretso dito sa CIDG para sa upper proseso katulad ng pag-fingerprint, medical and physical examination. At makaraan gawin ng mga nasabing mga examinations, dapat po ito dadalhin sa Sandigan Bayan para i-return po yung warrant niya. Pagdating po sa Sandigan Bayan, doon na po mag-idisya siya ng Sandigan Bayan kung saan po siya ilalagay po na yung detention cell.
Bukod kay Saldico, 6 pang kapwa-akusado niya sa proyekto ang naratiling at large sa ngayon. Kabilang na 2 SunWest executive na huling nais patent sa New York sa Amerika at sa bahagi naman ng New Zealand. Ako sa Adel Porrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel. Samantala naman, isang SUV at motorsiklo ng 2 abusadong content creator. Impounded daw po ng Land Transportation Office. Abay, bakit? Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ray, inimpound ng sasakyan na namataang pinangkakarera sa video ng illegal drug racing na lumabas sa Facebook page ng Smoke Machine PH. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, nakuha ito sa may Kawayan City sa Isabela at matagal na itong pinagpapaliwanag ng LTO sa pamamagitan ng serye ng mga nilalabas na show cause order, pero dinedma umano ito. Sa interview ng media, impounded na rin ang isang motorsiklo sa Sumulong Antipolo sa Rizal na umano'y minamaneho ng isang lalaki kahit suspendidong kanyang lisensya. Sa record na hawak ng LTO, pawang mga vlogger ang 2 mga driver at dati nang may show cause order dahil sa pagmamaneho ng walang seatbelt ng isang hindi rehistradong sports car. Narito. Alam mo niyo itong yung pagiging vlogger natin, maging responsable tayo. Hindi yung magbibigay tayo ng hindi magandang halimbawa sa mga kababayan natin, pinakikita natin hindi tayo sumusunod sa batas trapiko, at sina-challenge pa natin ng gobyerno na hindi sila kayang hulihin. Kami, huhulihin namin sila at seryoso kami. Kasi kung hindi natin gagawin to, hindi tayo titino. Alam mangyayari pa ulit-ulit lang. Anong mga, sir, Dahil dito ay inirekomenda na rin ng LTO na iban ang Facebook page ng Smoke Machine PH, lalo pat delikado ang ginagawa nitong mga content sa mata ng mga kabataan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang may kapansanan or PWD matagpuan patay sa ilog sa General Trias City sa probinsya ng Cavite. RH number 27, Mr. Noche Cacas. Mr. Noche. Romel, natalakay Ray, patay ang isang PWD matapos marunod sa Tineng River, Barangay Pasong Kawayan 2 sa General Trias City, Lalawigan ng Cavite. Kinilala ang biktimang si alias Fernando, 50 anyos. Ayon sa report, kasama ng biktima ang kanyang kasamaan sa trabaho pumunta sa ilog para mag-swimming. Ngunit bago ang insidente, nagkasayahan muna habang nagiinuman ang biktima at mga co-worker nito. Matapos dito, ligong-ligo na umano ang biktima sa ilog habang amoy alak. Napansin na lang ng mga kasamahan na nalulunod na ang biktima. Nailigtas pa ng mga diver ang biktima, ngunit ng pulsuhan at i-revive ng mga tauhan ng Sierra Remo. Wala na umano itong site. RH 27, Noche Cacas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Bay Noche Cacas. Mga PDL daw po sa Caloocan BJMP nagsimula ng pag-aaral. Siralin po ng programa ng TESDA. Anong kanilang mga kurso? Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin! Tama lang kay Ray, kahit nasa bilangguan pa ay nagawa at simula itong unang 18 PDL ng Caloocan na scale sa community-based training and refrigeration and air conditioning service. Ito yung NT2 na pinamunahan naman ang Technical Educational Space Development Authority o ng TESDA. Sa pamamagitan ng programa ng BJMP ay simula ang pag-aaral ng mga PDL noong pang April 15, 2026. Ang nasabing programa mo ay bahagi pa rin na patuloy na pagsisikap ng Director of Management Technology BJMP sa pagpapatibay ng mga programang pang-rehabilitation para doon sa mga PDL ay sa pamunuan ng BJMP sa Caloocan. Ayon itong mabigyan sila ng sapat na kaalaman at kasanayan sa paggamit sa kanilang paglaya sa lubuno ng 60 hours. Na pagkasan ay matutunan ng mga PDL ang wastong pag-install, pag-dumintini at pag-kumpuni ng mga refrigeration at air conditioning unit
ng mga kasanayang pataas ang pangailangan sa kasalukuyan sa panahon na latala ng inisyatiba na matapos at pagsasanay sa ilalim ng mga PTS assessment at test at saan ang mga makapasa ay pagkalooban ng National Certificate in situ ng lungsod. Aris 23 at Duque kinatulan sa visa race una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Ano ba naman to, ha? Padre de pamilya, abay ginilitan daw anto sa leeg, ha? Diyan po sa may Lupi, Camarines Sur. Ano ba naman yan? Isa pang karumal-dumal na krimen po sa probinsya, ano? Isa naman daw po ang patay sa pagsabog po ng granada at pamaril sa may Pikit, Cotabato Province. Balita. Pilipinas ang oras, alas 2:35 ng hapon. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sasubok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong Rapido, hataw, balita. Ganito tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Lunes. 20 sa buwan ng Abril taong 2026. Ang iba rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita mga kaibigan, 6 na pulis sibak sa Manoy kickback scheme sa mga billeting service sa Cordillera. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Sibak sa pwesto ang 6 na pulis mula sa Regional Special Training Unit Cordillera habang iniimbestigahan ang aligasyong may tinatanggap silang kickback mula sa ilang billeting service sa kasagsagan ng 6 na buwang field training program sa lugar. Ay kay Police Brigadier General Rolindo Sugulyon, Acting Director ng PNP Training Service. Sineseryoso nila ang aligasyon kahit na hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan na nagpapakalat dito sa social media. Batay sa akusasyon, sangkot umano ilang pulis sa barracks rental kickback scheme kasabot mismo ang ilang pasilidad na pag-aari ng mga pribadong individual. Batay sa utos ng isang nakatataas, pinapatungan daw ng 500 piso ang renta ng mga training sa kanilang immersion dahil ng mas mahal na gastos. Sabi ni Sigulyon, polisiya nilang i-turn over ang mga OJT sa mga chief of police na sila namang tutukoy ng mga boarding house o yung mga billeting service. Abot naman umano sa backtracking ng PNPTS ayon sa mga dati ng sumalang sa field training bilang bahagi pa rin ng investigasyon. Samantala, balik dito sa Camp Crame, nagpatupad ng panibagong balasahan ng pambansang pulisya epektibo ngayong araw. Pinalitan na ang pinuno ng Integrity Monitoring and Enforcement Grupo INEG sa katawan ni Police Brigadier General Rex Ardin Malimban. Pinalitan siya ni Police Brigadier General Bonard pinalitan niya si Police Brigadier General Bonard Breton na inilipat naman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Bukod kina Malimban at Breton, nakasama rin sa balasahan 4 na police colonel dito sa PNP. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang padre de pamilya ginilitan ng leeg sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Patay. RH number 18, Ruel Saldico. Ruel.
Romel patay ang isang 66 years old na padre di pamilya matapos itong gilitan sa liig ng dalawang armadong barangay sa barangay Barino Junior sa bayan ng Lupi, Camarines Sur kahapon. Ayon sa Lupi Municipal Police Station, kasama man sa biktima ang kanyang anak at punta sana sa lugar kung saan nagtatrabaho ng lapitan ng dalawang hindi pa nakilalang armadong lalaki. Ayon sa pulisya, pinahinto ang biktima at pinaluhod bago pinalis ang anak na mula naman sa lugar. Ilang sandali pa ito yung tagpuan na wala nang buhay. Agad naman nagtungo sa himpilan ng pulisya ang kinakasama ng biktima na anak nito upang i-report ang insidente. Patuloy ngayon ang masusing investigasyon ng mga otoridad habang tinutukoy na rin ang motibo sa krimen at pagkakilala naman ang responsable sa pamastang. May mga person of interest rin na tinitingnan ng kapulisan kaugnay sa insidente. Mula dito sa Bicol, ito si RH018 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Manoy Roel Saldico mula sa Bicol Region. Samantala, dumako naman tayo sa Cotabato Province. Isa raw pong naitalang patay ng sumabog ang isang granada at mayroon pong pamamaril na nangyari po dyan sa may Pikit, Cotabato Province. Report mula kay RH19, Jun Timakutak. Jun. Lakay Ray, Lakay Romel, on the spot na namatay ang isang lalaki makaraang hagisan ng granada sa loob ng kanyang minamatayang multicab with plate number MAV 2983 sa bayan ng Pikit, Cotabato Province. Batay sa report ng Pikit Municipal Police Station, ang biktima ay kinilalang si Nano Giambalanan Salimanang, 60 years old. Binamaneho nito ang sasakyan at habang nasa bahagi ng barangay Takipan nang biglang dumikit ang dalawang kataong lulan ng isang motorsiklo sabay hagis ng granada sa driver seat. Segundo, bago sumabog ang granada, mabilis na tumakas ang dalawang suspect habang pinapuputukan ng baril ang sasakyan. Ayon sa PNP, naganap ang pangyayari sa isang mataong lugar at maswerteng walang nadamay sa pagsabog. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang panibago naman itong insidente ng karahasan sa bayan ng Pikit na patong-patong ng mga kaso ng mga masasamang loob na patuloy nakakagawa ng krimen sa kabila ng mga pagsisikap ng otoridad at ng LGU para sa kayusan at kaligtasan ng publiko. Mula sa mainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring June Dimakutak. Samantala, Mr. pinagsasak ni Mrs. Susmar Joseph sa Lawang, Northern Samar. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Sugatan ng isang mister mula sa Barangay La Perla, Bayan ng Lawang, Northern Samar ng pagsasaksakin nito mismo ng kanyang misis. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Lawang, Northern Samar na siyang rumisponde at nagdala sa ospital sa sugatang si mister, ang 39 na taong gulang na mister ay nagtamo ng sugat sa ulo, kaliwang balikat, kamay at sugat sa tenga. Sa impormasyon mula pa rin sa MDRMO Lawang, Northern Samar, nagawang pagsasaksakin ni Mrs. ang kanyang mister dahil sa paulit-ulit na lamang daw na physical na pang-aapi o pang-abuso na kanyang naranasan sa malupit na kamay ng kanyang mister. Agad naman nilapatan ng pangunahing lunas ng team ng MDRMO ang nasabing biktima at isinubo nito sa ospital sa nasabing bayan ng Lawang, Northern Samar. Kasalukuyan itong nagpapagamot. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jane. Estudyante. Naku naman karumal-dumal naman ito. Abay sinaksak sa ulo. Ano ba naman yan? Sa loob ng isang barangay hall sa Samal, Bataan. Ating alamin sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny! Nagtamo na saksak sa kanyang ulo ang isang 20 anyos na estudyante, makarang saksakin ito ng kanyang nakaalitang construction worker sa Barangay Sapa, Samal, Bataan. Batay sa paunang investigasyon, kapwa nasa harap ng barangay hall ng Barangay Sapa, Samal, Bataan, ang suspect at biktima na magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nauuwi ito sa suntukan. Agad itong naawat ng mga barangay tanod at opisyal na naroon sa lugar. Umalis ang suspect ngunit kalaunan ay bumalik sa barangay hall na may dala na itong gunting. Dinala naman ng mga opisyal ang biktima sa loob ng barangay hall para sa kaligtasan na nakikitang galit na suspect. Kahit nasarado ang pinto, sa pilitang pumasok ang suspect sa loob ng barangay hall at sinaksak ang biktima sa ulo.
Kaagad namang rumesponde ang mga pulis sa lugar at naaresto ang suspect. Dinala ang biktima sa Bataan General Hospital para sa agarang gamutan. Naharap ngayon ang suspect sa kasong prostrated murder. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit naman sa 80,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska, babaeng sospek arestado sa Dagupan City sa Pangasinan. Freddy Fajardo, ipalita mo yan na Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang isang babaeng street-level individual drug suspect na 48 anyos, residente ng Barangay Pantal sa syudad matapos itong masakote sa anti-drug buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit at PDIG SO1 matapos silang makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Isang kunyaring buyer gamit ang mark money, binentahan ng suspect ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 12 gramo na may standard drug price na 81,600 pesos at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon maging ang kanyang cellphone na gamit niya sa illegal na gawain. Kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report na yan. Samantala naman, baril at granada isinurrender daw po sa may Macalelon, Quezon PNP. Kanino ba yung baril na sa kagranada? Ating alamin sa report ni RH33 Benjan Chokya. Benji. Kaugnay sa naganap na pamamaril noong April 10, 2026 sa bayan ng Lopez, Quezon, voluntaryong isinuko sa Macalelon Police Station ang isang baril at granada. Sa tulong ng barangay captain na si Kapitana Annalena Abelis Kinilala ang nagsuko ng si alias G, 36 anyos. Kanyang isinuko ang isang caliber 45 pistol na may 6 na bala. Gayon din ang isang hand grenade. Batay sa isinagawang verifikasyon na pag-alamang ng nasabing baril at umano'y ay iniwan ng isa sa mga suspek sa naturang insidente sa pamamaril sa Lopez, Quezon. Ang voluntaryong pagsuko ay bunga ng pinaigting ng manhunt operation at kampanya laban sa lost firearms ng Quezon Police Provincial Office, katuwang ang Macalelon PNP, Lopez PNP at ang Sikan Quezon Provincial Mobile Force Company. Sa kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga nasabing ebidensya habang patuloy ang operasyon para sa agarang pagkakaaresto ng natitirang suspek sa pamamaril sa Lopez, Quezon. Si Benjan Chuke nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang sumunog naman ang sumiklab sa magkaikulay na lugar sa lalawigan ng Iloilo. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Joe. Naitala ang dalawang magkakasunod na sunog sa lalawigan ng Iloilo. Unang sumiklab ang sunog sa barak sa Oton Public Market, pero agad itong naapula dahil sa mabilis na pagtutulungan ng mga residente at tindero hanggang sa nakarating ang mga bumbero. Ayon sa caretaker at nagtatrabaho sa lugar, umalis lang siya upang mag-CR at sa kanyang pagbalik malaki na ang apoy. Naniniwala ang caretaker na sa kisame nagmula ang apoy kung saan may linya ng kuryente. Sumiklab naman ang ikalawang sunog sa Purok 2 Pavia sa bahay, photo studio at litsuna ng manok. Ayon sa may-ari na bahay, sa kanilang kusina nagmula ang apoy. Kumakain ang may-ari na makita na umaapoy ang kanilang kusina. Tinangkapan niyang apulahin ito pero malaki na at mabilis na kumalat ang apoy. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jocelyn Maque. Samantala, dayuhang lalaki daw po'y naaresto matapos dalhin ang 3 menor de edad na babae sa isang resort sa Navalbiliran. Ating alamin sa report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy.
Isang banyagang lalaki arestado ng mga otoridad matapos umanong isamang 3 minor de edad na babae sa isang resort sa Biliran. Kinilala ng PNP ang suspect si alias Mike, 55 anyos at isang American citizen sa kasalukuyan na ninirahan sa Davao, Biliran. Inaresto ang suspect ng mga otoridad dahil sa paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Batay sa ulat, alas 9 ng umaga, nagreklamo sa Davao Municipal Police Station mga kaanak mga biktima matapos umanong isamang ng suspect sa Igatangan Island ng walang pahintulot. Agad naman nagsagawa ng operasyon ng pulisya kasama ang Women and Children Protection Desk, MSWDO at lokal na pamalaan. Sa pagdating sa isang homestay na lugar, natagpuan ng mga menor de edad kasama ang suspect. Kinumpirma na may-aring establishmento ang pananatili ng mga ito sa naturang lugar. Dahilan upang agad arestuhin ang dayuhan. Sa kasalukuyan nasa kustodiya ng Women and Children Protection Desk ang mga biktima habang patuloy investigasyon na sinasagawa ng kapulisan at ang suspect naman hawak ng PNP. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 161,000 na halaga ng shabu. Pasamsam naman, sospek arestado sa Davao. June Soter ng Action Radio Davao. June. Timbog ang isang high-value target ng tulak ng droga sa isinagawang bypass operation ng kapulisan sa Barangay 37-D, Quezon Bolivar, Davao City, madaling araw ng Abril 20, 2026. Kinilala ang suspect sa alias na Akim na nahuli ng mga operatiba ng San Pedro Police Station bandang alauna na madaling araw. Sa operasyon, nakumpiska ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 161,160 pesos. Agad na dinala sa kustudiya ng kapulisan ng suspek at inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban dito dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa Davao City Police Office, patuloy ang kailang mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, katuwang ang komunidad at lokal na pamahalaan. Nanawagan din ang kapulisan sa publiko na manatiling mapagmatyag at makiisa sa pagbibigay ng impormasyon upang tuluyang masugpo ang iligal na droga sa lungsod. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June Soter. Metro Manila ngayon. Ating pong alamin mga kaibigan ng update sa Metro Manila ngayon. Ni Kyle Bulyas. Kyle! Asan ka na, Kyle, ha? Kyle Bulyas. Abay, Wala pa si Kyle. habang inintay natin si Kyle, happy birthday muna. Ay, salamat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain. Ayan, ha? Sa'yo ang inumin. Ayan, na kaya. Thank you. Sana'y mabusog mo. Ayan, happy si birthday Kyle sa iyo, Bulyas. Lakay, ha? Andito Ayan na, si Kyle Bulyas. Andito na si Kyle Bulyas. Ayun na. Ayun na, sinasabi ko. Yan ang sinasabi natin eh. Nagulat ako. Day to you. Nagulat ako. Gulat na. Nagulat. Ang ganda pala ng cue ko ha. Happy birthday to you. Lakay, happy birthday. Make a wish. Ayan. Yun. Salamat sa inyo. Salamat ha. Galing. Ha? Ano ba nakalagay? Happy birthday, Sir Romel. DZRH Angel. Wow! Hindi naman sumisip-sip. Ay, salamat sa inyo. ha? Parating na raw, Thank you. parating na. Sige. Parating na yung dalawang truck. Tatapatan natin yung cake nyo na yan. Yun, ha? At Sige, ngayon, sa ating pong Thank Metro Manila ngayon, ni Kyle Bulyas. Kyle, go! Umabot na sa higit 119,000 ang mga nahuli ng mga otoridad sa Metro Manila sa pagpapatupad yan ng mga lokal na ordidansa sa ilalim ng Safer Cities. Pinakamarami rito ang mga lumabag sa traffic code na umabot sa higit 24,000. Sumunod naman ang mga nagiinuman at naninigarilyo sa pampublikong lugar na umabot naman sa 14,000. Ayon sa NCRPO, ang datos na ito ay mula lamang noong April 13 hanggang April 19. Iginiit ng ahensya na makatutulong ang ganitong hakbang sa pagpapanatili ng kaayusan
kaligtasan at kapayapaan sa bawat komunidad. Sa iba pang balita, giniba na ang pumping station sa Matalahib Creek sa Quezon City. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, kasunod ito na isinagawang pag-aaral ng mga eksperto tungkol sa mga paraan para maibsan ang mga pagbaha sa nasabing lugar. Matatanda ang hindi naayos o naayon sa Drainage Master Plan ng lungsod at hindi rin sinang-ayunan ng LGU ang nasabing pumping station. Samantala, sinabi ni Belmonte na magtatalaga sila ngayon ng mobile pumps at detention basin sa nasabing lugar. Ginawa ni Belmonte ang pahayag kasunod ang pag-iinspeksyon dito ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang Project NOAA at San Miguel Corporation. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Kulang naman yung binabalita mo, Kyle. Yes, Lakay. Ano ang good news bukas? Bukas, Lakay, ay may inaasahan tayong rollback. Bagamat hindi pa ito mababawi yung mga nagdaang serya ng oil price hike mula noong sumiklab ang tension sa Middle East. At Malaking least, tulong. diba, may inaasahan pa rin tayong rollback, especially sa mga diesel. Magkano uli? Kyle, pakiulit mo. Sa diesel ay aabot sa higit 24 pesos ang rollback sa kada litro Halos ng diesel. siya, Kyle? Halos 25. Halos 25 na, Lakay. At sa gasoline naman ay umaabot sa 3 pesos and 41 centavos ang rollback sa kada litro nito. Okay. Habang 2 pesos naman ang tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. So, bukas mo na Up yung sa LPG, Lakay, di ba? Meron din sa LPG, Meron din. 3 piso. Per kilo ng kilogram. LPG. Ayun, nako. Pero yung isa yata, I don't know kung yung Solane, medyo mas mataas ng konti ang kaltas. So bukas, Kyle, ilalabas mo na yung Ferrari mo para maipagas mo. Mas mura na yung gasolina. Walking lang. O yung SUV mo na lang muna. Yung Kyle, SUV mo na lang muna. Yung Siguro Cadillac. in an alternate universe. Ayan. Okay. Matindi dito si Kyle, naghihirap eh. Simple lang to. Dalawa sasakyan eh. Para nga naman na ayaw niya kasing mahuli sa color coding. Number coding. Saka ayaw din niya malaman ng BIR. Kaya ang sasakyan ni Kyle, MWF DTH. Salamat, Kyle Bulyas. Maraming salamat la kay Ray Romel. Balik sa inyo. Thank you so much, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Na ibang mga po, Els Bartolome, kumusta na po kayo? Nakasama na rin si PNP Chief, dating PNP Chief Nick Bartolome. At yung number 2 man sa PNP, syempre si naman. General Banak. General Bernie Banak, sir. Kung mayroong number 2, mayroong yung number 1. Syempre. Si General Nartates, ang ating PNP Chief. And of course, yung number 1 din po sa AFP, si General Romeo Browner Jr. Saludo kami sa mga kasama natin dyan, mga sundalo na nakabantay sa West Philippine Sea. Ayan. Salamat to! Thank you sa buong persa ng DZRH News Team. Maraming salamat. Ms. Nabit, maraming salamat sa ating mga nakagapay. Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakaalala, Lakay Ray. Happy birthday sa iyo. Thank you, Lakay Ray. Saka ipagdamutan mo yung mga aming mga mumunting mga regalo sa iyo. Malaking bagay yan. Di ba mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. This time check is brought to you by AC. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko.